Hindi nakapag-antay yung ano ko, yung client ko. Sa pickup kasi nandun siya. Pero nakita niya na ako na may sabay ako. Kinarga niya, may laman na ako. Di sabi ko, magkita na lang kami sa may drop-off location. Ngayon, eto na. Na-deliver ko na yung unang booking na na-pickup ko. Tapos di-deliver ko na yung pangalawa, papunta na ako. Biglang tumawag saan si Lalamove na asa na daw ako. Hinahanap na daw ako ng client. Sabi ng agent ni Lalamove, kinausap ako. Good day mga pards! Today is another booking day na naman tayo. September 24 ngayon, Wednesday 2025. Time check, 9:37 AM. First booking namin from Gulod going to Caloocan North sa halagang 349. Ang layo ng pickup location ay 800 meters lang. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pickup location. Gagawin pa muna, sir. Pamuna sir. Kaya mo sa papag mo. Pwede ka papag, di ba? Pwede. Wala ka, pagda eh. Makakapal pa yun. Ayun niya. Okay mga pards, na-pick up na namin yung first booking. Papunta kami ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 3.7 km. Alright, let's go! Katatapos lang ng bagyong Nando mga pards. Kaya ito kami ni tatay ngayon, bibiyahe na. Kahapon kami nakabiyahe. So, medyo masama yung panahon, malakas yung ulan, saka malakas yung hangin. Hirap na baka maabutin tayo ng baha na naman sa daan, ma-stranded tayo. Kaya nanahimik na lang kami sa bahay ni tatay. Mas maganda pa. Kaysa mag-ano tayo sa baha. Kaya nakaraan naubos yung oras namin sa bahay. Hindi namin alam kung saan kami dadaan. Ito na tayo mga pards sa may drop-off location natin ng first booking. Bawal daw mag-video dun sa loob. Bale, dito lang sa loob ng sasakyan yung camera natin. Pwede para diretsyo labas. Sige. Bayaran ko na rin. Pwede? Salamat sir. Okay mga pards, first booking. May tip tayo. May kasama kasing wallet tong booking na 52. Bale, 297 lang dapat babayad ni sir. Ginawang 500 pesos. Magandang buwan naman to. Dito tayo sa may pabrika ng mantika daw to. Kung pinagdeliveran natin. Na lang nakapantalon at saka nakapatis kayo. Yan, kapatalon na kami sir. Minsan kasi bawal kasi. Bawal. Oo, sa iba. Karamihan ng lanta. Oo. Okay sir, salamat ha. Habang nagde-deliver kami sa may first booking mga pards, nakakuha na ako ng second booking. Time check muna tayo. 10:22 AM from Novaliches proper going to Mandaluyong sa halagang 764. Ang layo ng pickup location ay 2.7 km. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pickup location. Marami nag-chat sa akin mga pards, mga nauubos na yung rating bar nila sa cancellation, tapos mga na-suspended, ganyan. Kadalasan kasi yung mga baguhan yan yung mga bago kay Lalamove na kunwari, halimbawa, nakakuha sila ng booking, di nila nagustuhan, pinapa-cancel sa client, ganun. Kaya mabilis naubos yung mga bar nila pagkatapos nasususpended sila. Yung iba naman at risk na. Kailangan talaga dito mga pards, hindi tayo panay cancel ng cancel kay Lalamove Dahil ayun yung pinahihigpitan niya na gawain ng mga driver, yung mag-cancel na mag-cancel. Kaya sa amin ni tatay, kadalasan, kahit na hindi maganda yung booking na nakukuha namin, kahit na mahirap nga, dinediretso talaga namin, wag lang kami makansilan. Kasi ang bilis talaga maubos ng bar natin mga parts pagka nakakansilan tayo, lalo na sa isang linggo. Panay cancel tayo ng cancel, nakakaraming cancel tayo. Ubus kagad yung cancellation rating bar natin. Ayun, doon na tayo masususpended. Or minsan pa nga pagka malala yung mga ginawa natin, mga cancel na talagang matindi. May konting problema lang, kinakancel agad yun. Doon na nababan yung iba, yung mga bagong pasok kay Lalamove. Kaya lagi kong sinasabi sa inyo, iwas-iwas muna tayo sa pagka-cancel. Ewan ko ba, yun yung ni Lalamove kasi talaga ngayon konting cancel mo lang, suspended ka na, ban ka na agad. Kaya nga sa page ni Lalamove ngayon mga pards, ang dami ko nakikita ng mga dun yung mga bar nila at risk na gano'n, yung mga konting na lang, masuspended na. Tapos marami rin nagpo-post ng mga na suspended na sila, na ban na sila, gawa ng mga cancel mga pards. Kaya dapat talaga, ingatan natin yung cancellation rating bar natin. Sir, saan po sila? Ma'am, papuntang Mandaluyong. Lalamove po. Apo.
Pabigay na lang po doon. Doon yung bayad ma'am, no, sa drop off. Siya din po yung magbabayad. Okay, na-pick up na namin yung second booking. Papunta kami ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 18 kilometer. Alright, let's go! Malapit na magtapos yung September, mga pards. Pero tumal pa rin yung booking nila Alamove. Kaya diskarte namin yung tatay. Ide-diretso muna namin to. Bibilisan na lang namin para makakuha kami agad ng third booking namin. May bakante pa yung sasakyan natin. Siguro mga 300 kg na lang. Kaso, mahirap maghanap ng 300 kg ngayon dito sa Novaliches. Napapunta rin doon sa may Mandaluyong o madadaanan natin na lugar, mga pards. Kaya didiretso muna namin ni tatay ito. Kakalabas lang ng bagyong Nando sa Pilipinas, mga pards. May papasok na naman na bago, bagyong Opong. Sa Biyernes daw tatama sa Pilipinas eh. Baka pwede daw sa Visayas o pwede naman daw sa bandang South Luzon. Ibig sabihin pag South din sa mga bandang Bicol yun, no? Camarines, mga ganyan. Pero tatamaan pa rin tayo ng pag-ulan nun kasi malapit lang naman tayo sa mga Camarines eh. Aabutin pa rin tayo ng ulan yung Metro Manila, mga parts. Kaya sa Biyernes, kailangan mag-ipon na tayo ng budget ngayon palang Wednesday. 2 araw na lang pala tayo. Thursday bukas, Biyernes ng madaling araw. Yung pasabado, dun babagyuin. Tayo dyan, natin naiipon na ano. Kala ko, makakaipon tayo ng maraming pera ngayon. Kasi kailangan natin magde-December. Ang dami tayong inaanak. Tayo na, magtatago na naman si Ninong Neto. Maraming gastusin sa December. Yung mga babayarin, di pa tapos bayaran. Ito mga parts, may nag-post dito sa May Lalamove, Philippines. Sabi niya, mag-isip ka muna bago ka mag-post. Sana tinanong mo muna ako kung na-deliver ko na yung items nyo. At nakikita nyo naman sa delivery, may pick ako na na-deliver ko na ang items nyo. Hindi yung po-post mo agad. Nagtatrabaho ako ng maayos, sir. Hindi ko sisirain pangalan ko sa maliit na halaga. Kaya kong kitain, kaya ako bumili niyan. Alam mo ba na pwede kitang kasuhan ng cybercrime sa ginawa mo sa akin? Ayos mo trabaho mo. Ngayon ano, sinisira mo pangalan ko. Yawa ka. Siguro ano to, Lalamove driver na pinost siya sa Lalamove. Siguro yung pagmumukha niya pinost doon, hindi pa na-deliver ng items. Kailangan talaga, bago ka magalit sa isang rider, kung wari client ako, alamin nyo muna, tawagan nyo muna yung rider, i-text nyo muna, ganon. Basta hanggat hindi lumalagpas ng 2 araw yan, wag mo muna ipopost. Kasi baka malay mo, nagsabay lang yan eh. Pagkatapos, ilang oras pa lang, ipopost mo na sa internet. Sisiraan mo na yung rider na hindi na-deliver, na ninakaw o ganon, etc. Diba? Ganon kasi ibang client eh, parang naiinip na atat. Minsan kala nila, inistapan na yung items nila, ganon. May mga ganong client kasi, mga parts. Kaya dapat sana, unawain nyo naman yung mga nagdi-deliver. Hindi yung basta-basta lang kayo magagalit sa mga delivery rider, delivery driver, diba? Yung kasi magandang gawin talaga, yung tawagan nyo yung driver, tapos i-text nyo, i-confirm nyo muna sa driver bago kayo gumawa ng action. May nangyari na ganyan sa akin eh. Hindi nakapag-antay yung ano ko, yung client ko. Sa pickup kasi nandun siya. Pero nakita niya na ako na may sabay ako. Kinarga niya, may laman na ako. Di sabi ko, magkita na lang kami sa may drop-off location. Siguro, bago lang din kay Lalamove yun eh. Ngayon pa lang siya nagpa-deliver kay Lalamove. Di ngayon, nag-deliver ako. Siyempre, inuna ko yung nauna ko na pickup. Ayun, ang dineliver ko muna. Pero parehas Mandaluyong lang ang pagdideliveran. Ngayon, eto na. Na-deliver ko na yung unang booking na na-pickup ko. Tapos, di-deliver ko na yung pangalawa. Papunta na ako. Biglang tumawag saan si Lalamove na asa na daw ako. Hinahanap na daw ako ng client. Sabi ng agent ni Lalamove. Kinausap ako. Sabi ko, ma'am, papunta na ako sa may drop-off location. Kasi dalawang booking. Sabi ko, wala pa naman 2 oras eh. Na hinahanap na agad ako. Sabi ko gano'n. Sabi ko sa may agent. O sige, sir, i-update na lang daw yung customer. Sabi nung agent. Tinawagan niya yung customer. Ngayon, tinawagan ko yung drop-off location. Sabi ko sa kanya, sir, di ba nag-usap na tayo, sir? Sabi ko sa may pick-up location na kita na lang tayo sa inyo, hintayin niyo ako. Bakit nag-report agad kayo kay Lalamove? Sabi ko gano'n sa kanya. Pasensya ka na. Kala ko kasi, tinitignan niya doon sa may ibang lugar na daw ako. Pagkatapos daw, tinawagan niya yung number, nakausap niya rin yung driver, na i-deliver na daw, sabi. Hindi ko alam sa kanya kung sinong driver ang kinausap niya, baka ibang driver. Ganun nangyari, kaya nag-alala daw siya, kaya nag-report daw siya kay Lalamove. Sabi ko, sir, nandiyan sa apps yung number ko dapat tinignan nyo muna, sabi ko. Sa may apps, nandun lahat ng details ko, tinawagan nyo, kinausap nyo ako. Bago kayo nag-report, sir, panahingi niya ng pasensya, malapit na rin ako. Sabi ko, dito na ako, sir. Nung nakita kami, patawa-tawa siya, sumingi ng pasensya. Sabi ko, sir, uli-uli, sabi ko sa kanya, pagka ganun, tawagan nyo muna yung driver nyo bago kayo mag-report, sabi ko. Ito pa mga parts, may nag-post, yung account niya, excellent, puno yung bar. Hirap talaga makakuha ng booking kahit excellent account mo, basta may violation. Visit! Dagdagan pa mga kapwa mo rider na nagpe-fake booking. Nakatatlo agad akong fake booking. Ganun nga ngayon mga parts, minsan
minsan nararamdaman ko rin yun eh. Kahit na excellent yung ratings natin, pagka may violation tayo nagawa, bigla na lang siyang bumabagal mga parts. Tapos minsan laging leave disorder, tapos napapansin mo naglo-loading yung account mo, ganun. Kala mo mabagal yung data mo, parang ganun. Pero tinetesting ko sa iba, sa mga YouTube, mabilis naman eh. Hindi talaga sa data, kundi sa apps natin bumabagal. Di ba, kung may violation tayo ginawa ngayon, kinabukasan, ganyan, nakailang violation tayo, bigla siyang babagal. Pero tignan mo yung status bar mo ng cancellation, hindi siya nabawasan. Bibilis ulit yun pagka nabawasan na nilalamog kasi hindi agad-agad eh. Kung gumawa tayong violation ngayon, babawasan ka na. Hindi, minsan ilang araw o mga 4 na araw bago siya mabawasan. Kaya nangyayari, bumabagal account natin. Tapos pagka nabawasan niya na ng violation natin, binawasan na yung ratings natin, dun ulit babalik sa dati, bibilis ulit yung account natin. May mga ganong sitwasyon dito mga pards. Kasi na-experience ko na rin yan eh, yung mga ganon-ganon. Ma'am, okay na po ma'am. Agad ka na ma'am. 280 po yan ma'am. Okay lang. Akit to natin tay. Wala daw mag-aakit kay ma'am. Wala rin mag-aakit sa kanya. Tayo daw mag-aakit. Babayaran niya na lang daw. Sir, akit namin to sir. Okay ba sakyan dito? Okay lang sakyan dyan? Yeah, akit na. Dalawa kami sir mag-aakit. Makatulong. Pasok ko muna daw sa gitna. Ito, sa gitna ng kotse sir. Sa blue. Sige. Ngayon na ba ma'am? May akit na ngayon? Ngayon na yan? Kumuha ng cart. Okay mga parts, natapos namin yung second booking namin ng 1:24 PM. Pinakit pa ni ma'am sa may sa may second floor. Pero may push cart naman sila ron sa may hindi ko na binidyoan kasi yung pinag-drop offan namin DOTR, government mga parts, baka tayo. Bawal pagka sa government magbablog eh. Kaya nagbigay si ma'am ng 1,300. Yung 1,000 cash, yung 300 sa GCash kasi walang panukli. 2,000 binibigay niya sa akin eh. Ginawa ni ma'am 300 by GCash na lang binayad sa atin. Pero yung 1,000 cash, ang booking natin ay, magkano ba? 764 lang. Parang naging doble. 1,300. Pero magagaan lang naman. Mga mga bentay? Mga toner sa may pagtuprint ng computer, mga printer. 1:25 PM na mga parts. Kakain muna kami. Hanap kami ng mapapwestuhan ni tatay para makakain kami. Kami na kami kukuha ng booking. Nagugutom na kami. Di ako nag-almusal ng kanin eh. Yung kinain ko, pandesal lang, tsaka kape. Dito tayong mga parts sa may bandang SM Mega Mall. Doon sa kaliwa ko, SM Mega Mall yan. Doon kami papark paglagpas ng show. Parada kami doon, tapos kakain kami. May ulam na kami dito, tsaka kanin. Bumili si tatay kanina ng ulam doon sa nadaanan namin. Tapos may bawang kaming kanin. May mga lumalabas na booking Pero mamaya na tayo. Nagugutom na ako eh. Unahin muna natin yung tiyan natin. Medyo madilim yung panahon naambon na. Maambon. Tapos sa Biyernes may bagyo na naman tayo. Kaya panay ulan eh. Hirap bumiyahe pag ganitong umulan. Yung kalsada, baha. Tapos tayo, nababasa tayo ng ulan. Naanggihan tayo. Doon nakakasakit eh. Kapasok tayo sa sakyan, naka-aircon. Kaya ako hanggang ngayon, may sipon pa ako. Tinawawala yung sipon ko. Dito tayo. Mag-ibabaw tayo. Huwag na tayo sa ilalim. Hindi man tayo nagmamadali. Pero parang maluwag sa ibabaw. Sa ilalim, medyo traffic. Dito sa ilalim, traffic. Pero dito lang ata, sa may pagpasok ng tunnel, pagbaba dyan, wala nang parang tuloy-tuloy na siya. Sarap kumain mga pards habang umuulan sa labas. Lakas ng ulan. Buti na lang yung booking namin mga pards. Nakakuha kami ng mga tip sa customer namin. Yung una, nagbigay ng 200. Ngayon naman yung sobra, 764. 1,300. Sasabihin natin 750. Hindi, sa 1,300, meron tayong 550 plus 200. Meron na tayong 750. Tayo, na tip na nakuha. Parang isang booking na rin mga pards. Parang nakapagsabay na rin tayo ng isang booking. Ano naman sarap eh, pagka natitempo tayo sa mga customer na nagbibigay ng tip. Parang nakapagsabay na rin tayo. Parang double booking na rin yung dala-dala natin. Time check, 2:01 PM. May third booking na kami. From Mandaluyong going to Marikina sa halagang 742. Ang layo ng pickup location ay 600 meters lang. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pickup location. Okay, na-pick up na namin yung third booking namin. Papunta na kami ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 16 km. Alright, let's go! Diretso muna namin tong third booking namin mga pards kasi medyo matumal. Mahirap maghanap ng kasabay. Makakuha tayo kaso baka matatagalan din tayo bago tayo makakuha ng kasabay. Kaya didiretso muna namin to ni tatay sa may drop-off location. Pero sa isang booking lang muna tayo para hindi tayo mahasel sa biyahe. Kasi tignan mo yung panahon, makakulimlim lagi. Tapos madalang yung
daming booking. Siguro maghihintay tayo kaso matagal eh. Makapagsabay tayo. Kaso nga lang problema matagal, maubos din yung oras natin. Kaya ganitong diskarte muna, pa isa-isa lang muna yung booking na kukuhanin namin. Dito tayo dumaan mga pards sa may White Plains. Kaso medyo mabagal lang yung daloy. Kasi papunta tayo ng Marikina eh. Galing tayo ng EDSA. Kung Colonel Boni Serrano, pwede rin. Ganito naman dito lagi, araw-araw. Lagi lang mabagal yung daloy niya. Kala mo traffic pero umuusad naman. Padahan-dahan nga lang. Tapos kakanan kami dyan sa may Colonel Boni Serrano pa rin yun eh. Pababa, tagus ng Riverbank, Marikina. Doon ang tagus natin. May Riverbank, Marikina. Nandun yung yung sukatan. Tignan natin kung malalim yung ilog ngayon. Kasi nag-uulan eh oh. Pero alam ko wala namang baha ngayon doon kasi wala naman nababalita sa TV. Doon tayo mga parts sa may Marikina Riverbank. Tignan natin kung may baha. Mababa yung tubig. Mukhang gumana yung yung flood control mababa yung tubig eh. Ayan ayan yung ayan yung may sukatan sa may ilalim ng tulay. Mababa yung tubig. Mukhang maganda pagkaka-flood control ngayon Control na control mukhang nagamit na maganda yung pondo Pero mga parts, yung Marikina Riverbank. Malinis dito sa Marikina. Problema lang yung baha eh. Pagka nagpakawala yung mga dam, dyan ang tagos ng tubig eh. Kaya binabaha dito, itong lugar na to, lumulubog to. Pagka marami talagang buhos ng ulan, umapaw yung mga dam, dito ang tagos yata kaya binabaha to. Pero malinis dito, ganda yung paligid. Para sa akin, ito yung pinakamagandang pinakamalinis na city. City na rin to Marikina eh. Maano sila sa basura. Masisipag maglinis yung mga taga rito. Ibang tawag doon, mga Metro Aid. Dati Metro Aid ang tawag eh. Yung nila. Ano ba mall to, Tay? Marikina Riverbank Mall. Ewan ko, basta lulaan ko na lang eh. Ito sa kanan, yung mga tiyanggi-tiyanggihan dyan. Ayan, ito yung mga tiyanggi-tiyanggihan dito. Lapit na tayo. 6 kilometer na lang yung drop-off location mula dito sa may Marikina Riverbank. Yun pala, Riverbanks Mall. Riverbank Mall nga. Marikina Riverbank Mall. Ito yung mga tiyanggihan dito sa gilid. Hirap din magtinda rito eh, kasi pagka binabaha, alisin mo rin yan, no? Pag umapaw yung tubig dyan, ililigpit mo. Tapos pagka, wala na naman yung baha, sasalansan mo na naman ngayon dyan. Paano kaya diskarte nila dyan, no? Eh, ngayon tag-ulan eh. Wala naman second floor yan. Wala naman second floor eh, oh. Isang floor lang eh. Dadalhin yung mga... Dinadala nila yung mga gamit nila dyan pagka binabaha, mga paninda nila. 3:12 PM mga pards, bumuhos na yung malakas na ulan dito sa may Marikina. 2.6 kilometer na lang yung drop-off location namin. 3:28 PM mga pards, nasa may drop-off na kami ng third booking namin. Ayun na, binababa na nila yung items. Malakas ang ulan eh. Dito lang tayo sa may sasakyan. May nakuha na kami yung pang-apat na booking mga pards. Ito siya, from Marikina going to San Jose del Monte, Bulacan. Sa halagang 948. Ang layo ng pick-up location ay, tingnan natin, 3.1 kilometer. 1,000 kg ito. Pagtapos namin i-drop off, pupunta na kami dito sa may pick-up location ng pang-apat na booking natin. Hello, sir. Magandang hapon, sir. Lalamog, sir. Sir, tanong ko lang, sir, kung ano pong pick upin namin. Bali, ano yan, sir, hospital bed. Hospital bed. Opo, sir. Isang piraso. Opo. Bali, tawagan nyo na lang, sir, pag nandun na doon na kayo sa may Pick up. Sa pick up kasi pina-pick up ko lang yan eh. Tali, nasa Taguig kasi ko. Tapos, i-deliver nyo sa San Jose dun sa, sa asawa ng, Hipag nyo. sa hipag ko. Sige, sir. Sige, sir. Copy, sir. Bali, ipapadeliver ko lang Opo. ako. Bali, i-contact nyo lang ako, sir, pag nandun na kayo, sir. Bali, ipapadouble check ko lang muna yung kama bago ko check yung pera sige, ko. sige. Hindi pa bayad, sir. Babayaran nyo pag andun na kami. Opo, pag na-check nyo po muna, sir. Yung delivery fee, sir, sa drop-off na yung delivery fee, doon ko na sisingilin. Opo. Nagtatanggap po kayo Gcash payment, sir? Pwede naman, sir. May Gcash ako. Sige, sir. Gcash ko na lang, sir, once na ma-deliver nyo na doon. Sige. Nasa San Jose na po. Okay. Sige, sir. Punta ko na, sir, sa Ingat pick po up. kayo, sir. Sige po. Maulan po. Okay. Salamat. Tapos na namin i-deliver mga parts yung third booking. Papunta na kami ng pick up ng fourth booking namin. Papuntang San Jose del Monte, Bulacan. Laban na tayo. Kahit na papuntang San Jose to, bahala na. Kasi nag-uulan ngayon. Ang hirap kumuha ng booking. Buti natapat sa amin tong booking na to. At nabigay sa amin nila Alamog kahit medyo malayo kami sa may pick up location. Ano rin to eh. Bali 1,000 na to eh. 999. 948. Hindi 1,000 na mga parts. Pwede na rin to. Malapit-lapit lang naman yung San Jose sa amin eh. Pagka papauwi na kung sakaling wala kayong makukuha sa may San Jose del Monte, Bulacan. Sir, sa loob po. sa loob. Kausap niyo ba yan, sir? Sir, ito. Ayan pala. Bali, ito lang po. Ito lang i-assemble nyo, sir. Sige, sir, labas na po na. Tama, sir. Sir, buhatin lang po namin,
Nalalak din po gulong neto. Ah, lock mo na lang tayo. Paano yung mandar? Ano ba yun? Baba. Sige. Sir, thank you po. Okay po, sige po. Okay, na-pick up na namin yung pang-apat na booking. Papunta na kami sa may drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 28 km. Alright, let's go! Dito kami dumaan mga parts sa may San Mateo, Batasan Road. Kasi galing kami sa may bandang Tumana, dyan sa may JP Rizal, doon yung pick up namin itong hospital bed. Ngayon, papunta na kami ng drop-off location. Dito kami dumaan nga sa may San Mateo, Batasan Road. Tapos kakanan kami ng Batasan dyan, tapos patagos ng Commonwealth. Sabay tatagos tayo ng Regalado Highway, papunta ng Quirino Highway. Doon yung drop-off natin along Quirino Highway sa may San Jose del Monte, Bulacan. Malapit sa may Star Mall mga pards. Kaya yung ETA natin ay 1 hour and 4 minutes. Makakarating tayo ng Bulacan. Noong oras na ba? Time check. 4:44 PM na. Mga na siguro. Mag-aalas 6 na tayo darating doon. Ayos na rin. 4 na booking. Kung suswertein pa rin, sana matagdagan doon. Malay mo, pagdating namin doon, bigla may lumabas dyan na papunta sa amin, pabalik. Di okay. Sino tayo sa may Batasan. Ayan na, sa may kaliwa natin yung Batasan. Nandyan lahat no Ayan Duwag na kalsada dito sa may Batasan Hills. Makulimlim talaga yung langit. Hindi na lumabas yung araw mula kaninang umaga. Walang araw, puro ganito lang. Maulap, madilim yung langit. Paulan-ulan, paambon-ambon, hihinto, uulan, hihinto. Ganun yung panahon ngayon mga pards. Dito na tayo banda sa may tapat ng DSWD. Yan, yung kulay dilaw na building na yan, nakikita nyo. DSWD na yan, along Batasan Hills. Pagka nangangailangan kayo sa DSWD, yan, dyan kayo lalapit. Tumutulong yan DSWD. Hop, yan yun ang truck, basura. Dump truck pala, nag-U-turn. Ayan, sa kanan, DSWD yan, 5:26 ng hapon mga pards. Dito kami ngayon sa may Quirino Highway. Along Malaria na yan dyan, sa harapan namin yung palengke. Buong Quirino Highway na dinaanan namin, ito lang yung matraffic sa may bandang Malaria mga pards. Bago dumating pala ng Malaria, yung palengke dyan. Tapos wala na ulit traffic hanggang sa makarating na kami sa may drop-off location namin. Ayun na lang po ma'am, pakisabi yung pinantawag ko sa kanya. Drop-off na tayo mga pards. Sige Ay, okay, sige. Diba? Patagilid. Diba, pasok Yan. Okay, pantay. Okay. 141. 142. 142. Ano pangalan niya? Sabihin mo yung pamasahin ma'am, pakigawa na lang po saktong 1,000 na lang po. Kasi 948 yung niya. Nalagpas po kami. Babayaran ko na lang po yung Nandito na kami mga pards sa may tapat ng SM San Jose del Monte, Bulacan. Bali natapos namin yung pang-apat na booking namin ng 6:40. Kasi medyo naligaw pa kami. Mali yung map ni sir sa amin. Pero nagdagdag naman sila. Uwi na kami mga pards. Mamaya na tayo magkwentahan na kinita namin pag uwi ko ng bahay. Okay, income reveal tayo mga pards. Bali naka-apat na booking kami sa maghapon. At ang kinita namin ay 2,242. Pagkatapos, malaki yung nakuha namin tip ngayon mga pards. Bali naka 780 na tip kami. Pagka inad natin sa 2,242, sabihin natin naka 3,000 kami. Pagkatapos, bawasan natin ng 800 na diesel at 200 na pangkain. Bali 1,000 yon. 3,000 minus 1,000 equals 2,000. Ayun mga pards, naka 2,000 kami na malinis. Labas na rin yung pangkain, pan-diesel, saka yung commission nila Lalamove.